Ang umaga sa maliit na baryo ay nagsimula ng banayad. Dahan-dahan tulad ng isang batis na dumadaan sa pagitan ng mga bato. Ang mga unang sinag ng araw ay marahang sumilip sa luntiang dahon ng mga matandang puno sa harap ng panaderya, naglilikha ng mga tuldok ang liwanag na sumasayaw sa malamig na sahig na gawa sa tiles. Tahimik pa rin ang paligid, tanging maririnig ay ang malamyos na huni ng mga ibon, paminsan-minsan ang malamyos na hihip ng hangin sa mga dahon, at ang pagtagpo ng mga dahon na parang natural na musika, mahinahon at malumanay. Binigyang buhay ni Amara ang tindahan sa pagbukas nito. Hinayaan ang liwanag ng umaga na punuin ang maliit, ngunit maaliwalas na panaderya. Huminga siya ng malalim, naamoy ang init ng kahoy mula sa mga estante, ang banayad na amoy ng lebadura mula kahapon, at ang sariwang hangin na hinalo sa malumanay na gintong liwanag. Tuwing umaga, ang sandaling ito ay kanya lamang, isang lugar kung saan bumabagal ang oras at kung saan nakakapagpahinga ang kanyang kaluluwa bago simula ng bagong araw. Lumapit siya sa hurno, binuksan ang switch, at narinig ang pamilyar na tunog ng mekanismo. Parang isang paalala, nagsimula na ang bagong araw, at maayos ang lahat. Inilapat ni Amara ang kanyang mga kamay sa harina, minasa ito sa pamilyar na ritmo, dahan-dahan, sa paraang mararamdaman ng makikinig ang bawat galaw ng kanyang mga kamay sa mga butil ng harina na amoy ang lambot, ang elasticity at ang init nito. Ang tunog ng pagmasa sa harina, kasabay ng mahinahong musika mula sa lumang radyo sa estante, ay bumuo ng isang mapayapang himig na nagdadala ng kapanatagan sa sinumang nakikinig. Tumunog ang maliit na kampanilya sa pintuan, tanda na may unang customer na dumating. Isang kilalang matandang babae ang pumasok, dahan-dahan ang lakad, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kabutihan. "Magandang umaga, Amara," bati niya. Malumanay ang tinig na parang simoy ng tagsibol. Tumango si Amara at ngumiti ng banayad. Lumapit ang matanda sa counter, huminga ng malalim, at ang amoy ng tinapay at harina ay hinalo sa hangin, nagbibigay ng init at ginhawa sa paligid. "Gaya ng dati, mainit na tinapay, di ba?" tanong ng matanda, matamis at pamilyar ang tono. Banayad na tumango si Amara at dahan-dahang iniihaw ang isang bagong lutong tinapay para sa kanya. Sa labas ng bintana, patuloy ang pagsayaw ng liwanag sa sahig, bumabalot sa mesa, estante at sa araw-araw na menu board na nagbibigay ng banayad at maaliwalas na pakiramdam sa lahat ng bagay. Bumalik si Amara sa mga tinapay na kasalukuyang nagkakalat sa hurno. Maingat niyang tinusok ang harina sa ibabaw ng bawat tinapay. Hinaplos ang bawat isa na para bang iningatan ng isang bata. Ang tunog ng pag-alsa ng tinapay, ang musika at ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana ay naghalo, bumuo ng isang banayad na sinfonya. Bawat sandali ay mahinahon, dahan-dahan at nagtuturo sa sinumang nakikinig na damhin ang kapayapaan sa puso. Pumasok ang isang batang babae, may hawak na maliit na basket na may ilang sariwang bulaklak. Ngumiti siya ng mahiyain, banayad ang tinig. "Magandang umaga, Amara. Pwede po bang isang matamis na tinapay? Pampainit ng aking puso." Tumango si Amara at dahan-dahang iniabot ang tinapay. Habang umuupo ang batang babae, tahimik na inihanda ni Amara ang tinapay para sa susunod na customer, ngunit patuloy na pinapakinggan ang bawat kwento ng kabataan tungkol sa kahapon. Tungkol sa stress sa trabaho, sa pagod na hindi niya masabi sa iba. Ang tunog ng hurno, huni ng mga ibon, amoy ng mantikilya at vanilla, lahat ay bumuo ng isang maaliwalas na espasyo na nagdadala ng ganap na relaksasyon. Ang tindahan ay bahagyang nayanig nang pumasok ang isang batang mag-asawa. Hawak kamay sila at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng banayad na kaligayahan. Ngumiti si Amara at inihanda ang isang maliit na upuan malapit sa bintana para sa kanila, kung saan ang liwanag ng umaga ay pumapasok, naglalaro sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang paligid ay puno ng banayad at maaliwalas na damdamin na parang humihinto ang oras upang bigyang daan ang mga simpleng sandali na puno ng kahulugan. Inihanda ni Amara ang kanilang mga tinapay, dahan-dahang gumagalaw ang mga kamay, maingat sa bawat galaw. Nang mailagay ang bagong lutong tinapay sa kanilang harapan, kumalat ang amoy ng mantikilya at vanilla sa buong tindahan.
Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat piraso, sabay sa mabagal na hininga ng panaderya. Ang kanilang banayad na tawa ay humahalo sa tunog ng oven. Huni ng mga ibon sa labas ng bintana, bumubuo ng isang mahinahong sinfonya. Pumasok ang isang batang lalaki, may mga mata na kumikislap at inosenteng ngiti. Hawak niya ang maliit na teddy bear at tumakbo patungo sa counter, sumigaw. Amara! Isang chocolate cake po, please. Ngumiti si Amara at inabot sa bata ang isang maliit na cake. Umupo siya malapit sa bintana at dahan-dahang kinakain ang bawat piraso, nakatingin sa labas kung saan ang liwanag ay pumapasok sa pagitan ng mga dahon. Ang kanyang malinaw na tawa ay humahalo sa payapang paligid, nagbibigay ng kalmadong damdamin sa sinumang nakikinig. Pumasok ang isang matandang babae, mabagal ang paglakad, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Yumuko siya kay Amara, huminga ng malalim sa amoy ng bagong lutong tinapay, at mahinahong umupo sa isang upuan malapit sa counter. Pumikit siya ng kaunti, huminga ng pantay-pantay, nararamdaman ang bawat hininga ng panaderya. Ang tunog ng oven, malumanay na musika, huni ng mga ibon sa labas ng bintana, at amoy ng labadura ay nagsanib, bumubuo ng isang mapayapang espasyo kung saan naglalaho ang lahat ng tensyon. Patuloy si Amara sa pagmasa ng dough. Pinapakinis ang bawat tinapay ng may pag-aalaga habang nakikinig sa mga maikling kwento ng mga customer. Narinig niya ang batang lalaki na nagkuwento tungkol sa pusa na naligaw, sa mga bulaklak na nakuha niya, at sa mga kalokohan ng pagkabata. Ikwento ng matanda ang mga araw ng kabataan niya, kapag siya at ang pamilya ay gumagawa ng tinapay sa maliit na kusina, naamoy ang harina at naririnig ang halakak. Bawat kwento, bawat ngiti, bawat tunog ay dahan-dahang pumapasok sa kaluluwa, bumubuo ng malambot na kapayapaan, unti-unting dinadala ang nakikinig sa estado ng ganap na pagpapahinga. Unti-unting naging dilaw na ginto ang liwanag ng umaga, sumasaklaw sa buong tindahan. Ang amoy ng mantikilya, lebadura, vanilla at bagong lutong tinapay ay naghalo, bumubuo ng malumanay at maaliwalas na kapaligiran. Huminto sandali si Amara, pumikit, huminga ng malalim, at pinakinggan ang paligid. Huni ng ibon, banayad na pagaspas ng hangin, tunog ng tinapay sa oven, at tiktak ng orasan. Bawat tunog ay mabagal at maayos, nagdadala sa isipan sa ganap na relaksasyon. Pumasok ang isang batang babae, may hawak na sari-saring bulaklak. Umupo siya at nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang liwanag na pumapasok sa pagitan ng mga dahon, ngumiti ng banayad. Ikinwento niya ang tungkol sa nakaraang araw, sa mga tensyon sa opisina, at sa maliit na kasiyahan ng pagdating sa panaderya. Nakinig si Amara, mahinahong inihanda ang tinapay para sa kanya, at inilagay ang cake sa harap ng batang babae. Nang kumain siya, pumikit ang mga mata, at isang banayad na nangiti ang lumitaw, pumupuno sa panaderya ng pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa, kasing banayad ng simoy ng umaga. Dahan-dahang lumilipas ang oras, humahalo ang tunog, liwanag at amoy, bumubuo ng isang mahinahong at mabagal na sinfonya. Ang panaderya ay hindi lamang lugar para bumili ng tinapay. Ito ay tahanan kung saan ang bawat isa ay bumabalik upang makinig, magpahinga at maranasan ang kapayapaan, kung saan ang kaluluwa ay nagpapagaling at ang isip ay ganap na nagre-relax. Tumingin si Amara sa paligid ng tindahan at ngumiti ng banayad. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na butil ng liwanag na kumakalat sa buong panaderya. Nararamdaman niya ang mainit na koneksyon na ito. Alam na ang kapayapaan ay hindi lamang nasa liwanag o amoy ng tinapay, kundi nasa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Nagsimula ang umaga sa panaderya sa banayad na liwanag na sumasayad sa bintana. Ang amoy ng bagong hinandang harina, ng mantikilya at vanilla, na hinalo sa sariwang hangin ng maliit na baryo, ay nagdudulot ng isang mahinahon at magaan na pakiramdam, parang dahan-dahang hininga ng isang payapang umaga. Si Amara ay nakatayo sa likod ng counter, mahusay na minamaso ang harina, maingat na hinahaplos ang bawat tinapay. Ang tunog ng pagmasa ng harina, ang mahinahong tunog ng horno, at ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana, lahat ay nagkakaisa, bumubuo ng isang malumanay na musika na nagdadala ng kapanatagan sa isipan ng nakikinig.
Ang unang customer na pumasok ay isang batang babae, may hawak na maliit na basket na may ilang sariwang bulaklak. Ngumiti siya ng banayad, may halong hiya ngunit puno ng saya ang mga mata. "Magandang umaga, Amara. Pwede po bang isang matamis na tinapay?" sabi niya. Malumanay at banayad ang tinig na parang simoy ng hangin. Tumango si Amara at inihanda ang tinapay para sa kanya, dahan-dahan at maingat sa bawat hakbang. Nang may hain ng tinapay sa harap ng batang babae, kumalat ang amoy ng mantikilya at vanilla na nagpapalambot sa buong paligid. Pumikit ang batang babae saglit, huminga ng malalim at nagsimulang ikwento ang nangyari kahapon. Ang mga alalahanin, maliliit na kagalakan, at mga sandaling payapa na bihira niyang ibahagi sa iba. Tahimik na nakinig si Amara, bahagyang tumango at ngumiti lang upang maramdaman ng batang babae na may tunay na nakikinig sa kanya. Pumasok ang isang matandang mag-asawa, magkahawak ang mga kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng init at pagmamahal na pinanday ng maraming taon. Ngumiti ang matanda, pinaalala sa asawa, "Pumili ka ng tinapay na gusto ng apo natin, tulad ng dati." Tumawa ang matanda, malumanay at mainit ang tinig. "Pipili ako ng tinapay na may halimuyak ng vanilla na gusto mo, mahal." Inihain ni Amara ang dalawang tinapay sa kanilang harapan, habang nakikinig sa kanilang kwento tungkol sa kabataan, sa mga araw na magkasama silang nagluluto ng tinapay sa maliit nilang kusina. Ang tunog ng horno, huni ng mga ibon sa labas, at ang liwanag ng umaga na sumasayaw sa sahig, lahat ay bumuo ng isang mahinahon na espasyo kung saan parang bumabagal ang oras. Tumunog muli ang kampanilya ng pintuan, tanda na may bagong customer. Isang batang lalaki ang tumakbo papasok, maliwanag ang mga mata, may hawak na maliit na teddy bear. "Amara, pwede po bang isang chocolate cake?" sigaw niya, malinaw at masigla ang tinig na parang kampanilya. Ngumiti si Amara at iniabot ang maliit na tinapay sa kanya. Umupo siya at dahan-dahang kinain ang bawat kagat, habang ikinukwento ang nakatagpo niyang ligaw na pusa, ang mga kalokohan, at ang parang bukirin ng mga bulaklak na daanan niya na ngayong umaga. Samantala, si Amara ay nanatiling nakamasid, nararamdaman ang kumakalat na kapayapaan. Ang panaderya ay hindi lamang lugar para sa pagbebenta ng tinapay. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay dumarating upang makinig, magbahagi ng maliliit na kwento, at maramdaman ang init na dumadaloy sa bawat sulok. Ang mabagal na tiktak ng orasan ay kasabay ng hininga ng mga customer at ng tunog ng tinapay sa horno, bumubuo ng isang malumanay na sinfonya. Ngumiti si Amara, puspos ng pasasalamat dahil bawat kwento, bawat ngiti, at bawat maliit na sandali ay nagpapasigla at nagpapayapa sa panaderya. Ang liwanag ng umaga ay nagbago na sa banayad na dilaw, pumapasok sa bintana at sumasalamin sa ibabaw ng kahoy na mesa, sa mga bagong lutong tinapay at sa mga wooden shelf. Ang paligid ng panaderya ay naging mainit, maaliwalas at tahimik. Ang huni ng mga ibon sa labas, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin, at ang tunog ng tinapay sa oven ay bumubuo ng isang mahinahong, mabagal na musika. Pumasok ang isang matandang babae, mabagal ang hakbang ngunit ang mga mata ay puno ng kabutihan. Yumuko siya kay Amara at huminga ng malalim sa natitirang amoy ng harina at vanila sa hangin. "Amara, may bago po bang tinapay ngayon?" tanong niya ng banayad. Tumango si Amara at ngumiti. "Kakagawa ko lang po ng almond cake, subukan po ninyo." Inabot niya ang tinapay at mahinahong inilagay sa mesa. Pumikit ang matanda sandali, huminga ng malalim at ngumiti nang maramdaman ang pamilyar na amoy na para bang ibinalik siya sa kabataan. Noong siya at ang pamilya ay gumagawa ng tinapay sa maliit na kusina, ang liwanag na pumapasok sa bintana ay naglalaro sa ibabaw ng mesa na puno ng harina. Sa ibang sulok, isang batang lalaki ang tumakbo, hawak ang kanyang teddy bear at nagmumurmurong ikinukuwento ang pusa na kanyang nakatagpo kaninang umaga. Habang inihahanda ni Amara ang susunod na batch ng tinapay, nakikinig siya sa bawat detalye ng kwentong batata. Ang malinaw na tawa ng bata kasabay ng amoy ng bagong harina, mantikilya, lebadura at banayad dilaw na liwanag ay lumiliha ng mapayapang kapaligiran na nagpapagaan ng damdamin ng sinumang nakaririnig para bang nakikihalo sa sandali.
Pumasok ang isang babaeng nasa gitnang edad, may hawak na maliit na bag, at ang mga mata ay malalimang iniisip. Umupo siya malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay dumadaan sa mga dahon, bumubuo ng mga tuldok ng liwanag na sumasayaw sa sahig. Ngayon gusto ko ng matamis na tinapay, pero sana ay magpainit ng puso tulad ng dati, sabi niya ng banayad. Tumango si Amara, maingat na inihanda ang tinapay, dahan-dahan at mahinahon sa bawat hakbang. Nang ilagay ang tinapay sa harap niya, sinabi ni Amara, bawat tinapay ay may kasamang init at kapayapaan. Pumikit lamang, huminga ng malalim at damhin. Pumikit ang babae, huminga ng malalim at ngumiti ng banayad. Ang mga mata ay lumiwanag, na para bang naalala niya na ang magagandang alaala ay narito pa rin sa panaderya. Ang tiktak ng wall clock ay mabagal at pantay. Tumayo si Amara ng tahimik, pinagmamasdan ng bawat customer, nararamdaman ang kagalakan sa bawat kwento, bawat ngiti, at bawat tingin. Ang panaderya ay hindi lamang lugar ng pagbebenta ng tinapay. Ito ay lugar kung saan ang bawat isa ay bumabalik upang makinig, makibahagi, at maranasan ang kanilang sariling sandali ng kapayapaan. Pumasok ang isang batang mag-asawa, magkahawak kamay. Pinili nilang umupo sa isang sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay bumabagsak sa mesa, bumubuo ng banayad na gintong tuldok. Inilagay ni Amara sa kanilang harapan ang 2 bagong lutong tinapay at pinanood silang dahan-dahang kumakain. Ang halakak, ang tunog ng tinapay sa oven at huni ng mga ibon, lahat ay nagsanib, bumubuo ng mahinahong sinfonya, dahan-dahang dinadala ang isipan sa malalim na relaksasyon. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga sanga, bumubuo ng mahinahong pagaspas. Unti-unting naglalaho ang banayad na dilaw na liwanag, nagiging malumanay na kahel. Lumapit si Amara sa counter, pinunasan ang mga kamay at tumingin sa bintana. Nararamdaman niya ang bawat hininga ng panaderya, bawat tibok ng puso ng mga customer, at bawat maliit ngunit makabuluhang tunog. Tunog ng tinapay sa oven, kaluskos ng kahoy na upuan, huni ng mga ibon sa pagtatapos ng umaga, lahat ay bumubuo ng ganap na kapayapaan. Ngumiti siya, alam na bawat customer, bawat kwento, at bawat ngiti ay mga maliit na butil ng liwanag kumakalat sa buong panaderya. Lahat ay bumubuo ng isang espasyo kung saan tila humihinto ang oras, kung saan ang kaluluwa ay nagpapagaling, at ang mga nakikinig ay maaring sumabay sa amoy at liwanag upang maranasan ang ganap na kapanatagan. Dahan-dahang dumating ang tanghali at ang liwanag ng araw na sumasayad sa bintana ng panaderya ay naging mainit. Ang banayad na dilaw kahel na kulay ay kumalat sa sahig na kahoy, sa mga mesa at sa mga estante ng tinapay. Ang paligid ay puno ng amoy ng bagong hinandang harina, mantikilya, vanilla, at ng lebadura mula pa sa umaga. Unti-unting humupa ang huni ng mga ibon sa labas, pinalitan ng banayad na hihip ng hangin sa mga sanga at dahon na bumubuo ng mahinahong kaluskos para malumanay na musika sa tahimik na tanghali. Si Amara ay nakatayo sa likod ng counter, maingat na minamaso ang harina, hinuhulma ang mga bagong tinapay. Ang tunog ng pagmasa sa harina sa horno kasabay ng dahan-dahang paghinga niya ay bumubuo ng isang mapayapang ritmo na hinahayaan ang isipan ng nakikinig na lumutang kasama ng tunog, maramdaman ang ganap na relaksasyon. Paminsan-minsan, humihinto siya, humihinga ng malalim, damhin ang liwanag na sumasayad sa bintana at ang amoy ng tinapay na kumakalat sa paligid, isang pakiramdam ng kapayapaan mula ulo hanggang paa. Pumasok ang isang batang magkasintahan, magkahawak ang mga kamay, ang mga mata puno ng lambing at kaligayahan. Pumili sila ng sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay bumabagsak sa mesa at bumubuo ng kumikislap na mga tuldok ng ginto. Inihain ni Amara ang 2 bagong lutong tinapay sa kanilang harapan at kumalat ang amoy ng mantikilya at vanilla sa buong espasyo. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat kagat kasabay ng ritmo ng paghinga ng panaderya at ang magaan na tawanan at malumanay na mga tingin ay humahalo sa tunog ng horno, bumubuo ng isang mahinahon at mapayapang espasyo. Pumasok ang isang matandang babae, may tungkod, ang mga mata tahimik ngunit mainit. Umupo siya malapit sa bintana, huminga ng malalim ang amoy ng bagong tinapay.
Pumikit saglit upang itala ang payapang sandali ng tanghali. Ang banayad na tunog ng hurno, humihina ang huni ng mga ibon, ang simoy ng hangin sa mga dahon, lahat ay naghalo, bumuo ng isang mabagal at malumanay na pakiramdam na nagdadala ng kapanatagan sa isipan. Isang maliit na batandang lalaki ang tumakbo papasok, may hawak na teddy bear, mga mata kumikislap. "Amara, pwede po bang isang chocolate cake?" Sigaw niya, malinaw at masigla, parang kampanilya. Ngumiti si Amara at iniabot ang tinapay at umupo ang bata malapit sa bintana, kinakain ng dahan-dahan bawat kagat, nakatingin sa liwanag na sumasayad sa mga dahon. Ikukwento niya ang nakatagpo niyang ligaw na pusa, ang mga bulaklak na kanyang nakalap at ang mga kalokohan niya. Ang kanyang malinaw na tawanan ay humahalo sa amoy ng tinapay at sa tunog ng hurno, bumubuo ng isang malumanay na sinfonya na nagpapadama ng ganap na ginhawa. Bumalik si Amara sa counter. Inihahanda ang susunod na mga tinapay. Nakikinig siya sa bawat maliit na kwento ng mga customer, tungkol sa mga abalang araw, sa mga masasayang sandali, at sa simpleng kaligayahan. Bawat kwento, bawat tingin, bawat ngiti, ay parang maliliit na sinag ng liwanag na kumakalat sa panaderya, nagpapalaganap ng kapayapaan sa bawat sulok. Ang mabagal na tiktak ng orasan sa pader ay kasabay ng ritmo ng paghinga ng mga customer. Ang banayad na dilaw kahel na liwanag ng tanghali na sumasayad sa bintana, hinalo sa amoy ng harina, ng tinapay at tunog ng hurno, ay bumuo ng isang malumanay na espasyo. Ngumiti si Amara, alam niyang ang panaderya ay hindi lamang tindahan ng tinapay. Ito ay lugar kung saan matatagpuan ng lahat ang sandali ng kapayapaan, kung saan maaring magpahinga ang kaluluwa, at kung saan ang sinumang nakikinig ay maaring lumutang sa tunog, liwanag at amoy, at maramdaman ang malalim na ginhawa. Ang liwanag ng tanghali ay unti-unting nagbago mula sa kahel na dilaw tungo sa banayad na dilaw, pumapasok sa bintana ng panaderya, bumubuo ng mga mainit na sinag sa sahig na gawa sa kahoy, sa mesa at sa mga shelf ng tinapay. Ang huni ng mga ibon sa labas ay humina, pinalitan ng tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon, bumubuo ng banayad na pagaspas, na parang isang natural at mahinahong musika para sa payapang tanghali. Nakatayo si Amara sa likod ng counter. Maingat na minamasa ang dough at hinuhubog ang mga bagong lutong tinapay. Ang tunog ng tinapay sa oven ay humahalo sa mabagal niyang paghinga, bumubuo ng mahinahong ritmo na para bang hinihikayat ang nakikinig na makisabay sa mabagal na takbo ng panaderya. Paminsan-minsan ay humihinto siya, humihinga ng malalim, nararamdaman ang liwanag na pumapasok sa bintana at ang aroma ng tinapay na kumakalat sa buong lugar. Pumasok ang isang kilalang matandang babae, hawak ang kanyang tungkod. Umupo siya sa isang upuan malapit sa bintana, pumikit, at huminga ng malalim sa natitirang amoy ng harina at vanilla sa hangin. Ang tunog ng oven, hangin sa mga dahon at tiktak ng orasan ay humahalo sa kanyang hininga, bumubuo ng mahinahong kapayapaan na para bang ang nakikinig ay nararamdaman ding ganap na relax. Pumasok ang isang batang lalaki, may hawak na teddy bear, at ang mga mata ay kumikislap. "Amara, isang chocolate cake po please." Sigaw niya. Malinaw at parang kampanilya ang boses. Ngumiti si Amara, inabot ang tinapay sa bata, at umupo siya malapit sa bintana, dahan-dahang kinakain ang bawat piraso habang nakatingin sa labas kung saan ang liwanag ay dumadaan sa mga dahon. Ikinuwento niya ang tungkol sa pusa na naligaw kaninang umaga, ang mga bulaklak na nakuha niya, at ang mga kalokohan sa daan. Ang kanyang malinaw na tawa, kasabay ng amoy ng tinapay at tunog ng oven, ay bumubuo ng mahinahong sinfonya na nagpapagaan ng damdamin ng nakikinig. Pumasok ang isang babaeng nasa gitnang edad, may hawak na maliit na bag, at ang mga mata ay malalim ngunit mahinahon. Umupo siya malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay bumabagsak sa mesa, bumubuo ng mga tuldok ng ginto na sumasayaw sa sahig. "Ngayon gusto ko ng matamis na tinapay, pero sana ay magpainit ng puso tulad ng dati," sabi niya ng banayad at mainit ang tono. Tumango si Amara at maingat na inihanda ang tinapay, bawat hakbang ay dahan-dahan. Nang ilagay ang tinapay sa harap niya, sinabi ni Amara,
Pumikit, huminga ng malalim at damhin ang bawat lasa. Ang kapayapaan ay narito. Pumikit ang babae, huminga ng malalim at ngumiti ng banayad. Ang mga mata niya ay lumiwanag, para bang pinaalala sa kanya na ang magagandang alaala ay patuloy na naroroon sa panaderya. Pumasok ang isang batang mag-asawa, magkahawak kamay, may banayad ng ngiti sa mukha. Pinili nilang umupo sa isang sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay bumabagsak sa mesa at bumubuo ng kumikislap na tuldok. Inilagay ni Amara sa kanilang harapan ang dalawang bagong lutong tinapay na may amoy ng mantikilya at vanilla kasabay ng mahinahong tunog ng oven. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat piraso sabay sa ritmo ng panaderya. Ang halakak, tunog ng tinapay sa oven, huni ng mga ibon, at banayad na dilaw na liwanag ay nagsanib, bumubuo ng mahinahong sinfonya na dahan-dahang dinadala ang isipan sa malalim na relaksasyon. Huminto si Amara, tumingin sa paligid. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na butil ng liwanag na kumakalat sa buong panaderya. Ang kapayapaan ay hindi lamang nasa liwanag o amoy ng tinapay, kundi sa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Ang mabagal at pantay na tiktak ng orasan, kasabay ng banayad na liwanag na dumadaan sa bintana, ay bumubuo ng isang mahinahong espasyo na humahayaang ang nakikinig ay sumabay sa tunog, liwanag at aroma at maranasan ang ganap na kapanatagan. Dahan-dahang dumaan ang hapon at ang liwanag ng araw ay unti-unting naging banayad na kahel, sumasayad sa bintana ng panaderya, naglilikha ng mainit na sinag sa sahig na kahoy, sa mga mesa at sa mga estante ng tinapay. Ang paligid ay puno ng amoy ng bagong hinandang harina, mantikilya at vanilla na may kasamang banayad na halimuyak ng mga bulaklak mula sa maliliit na paso sa bintana. Unti-unting humupa ang huni ng mga ibon, pinalitan ng kaluskos ng mga dahon sa ihip ng hangin. Bumubuo ng mahinahong natural na musika na nagdadala ng kapanatagan sa isipan. Si Amara ay nakatayo sa likod ng counter, maingat na hinuhulma ang mga bagong tinapay. Ang tunog ng pagkaluto ng tinapay sa horno, kasabay ng kanyang dahan-dahang paghinga, ay bumubuo ng malumanay na ritmo na hinahayaan ang isipan ng nakikinig na lumutang kasama ng mahinang daloy ng panaderya. Paminsan-minsan, humihinto siya. Humihinga ng malalim, damhin ang liwanag ng paglubog ng araw na sumasayad sa bintana at ang amoy ng tinapay na kumakalat sa paligid, isang banayad na pakiramdam na dumadaloy sa buong katawan. Pumasok ang isang kilalang matandang babae, dahan-dahan ang paglakad, ngunit ang mga mata ay puno ng kabutihan. Umupo siya malapit sa bintana, pumikit saglit habang humihinga ang halimuyak ng harina at tinapay, damhin ang bawat sandali ng payapang hapon. Ang tunog ng horno, ang ihip ng hangin sa mga dahon at ang mabagal na tiktak ng orasan kasabay ng kanyang paghinga ay bumuo ng isang banayad na espasyo na nagdudulot ng ginhawa at panatagan sa nakikinig. Pumasok ang isang maliit na batang lalaki, may hawak na teddy bear, ang mga mata kumikislap. Amara, pwede po bang isang chocolate cake? Sigaw niya, malinaw at masigla, parang kampanilya. Ngumiti si Amara at iniabot ang tinapay, at umupo ang bata sa tabi ng bintana niya, kinakain ng dahan-dahan bawat kagat, nakatingin sa liwanag ng paglubog ng araw na sumasayad sa mga dahon. Ikukwento niya ang mga laro sa umaga, ang ligaw na pusa, at ang mga bulaklak na nakalap niya, at ang kanyang malinaw na tawanan ay humahalo sa tunog ng horno at sa ihip ng hangin, bumubuo ng malumanay na sinfonya na nagpapadama ng ganap na relaksasyon. Pumasok ang isang batang magkasintahan, magkahawak ang mga kamay, may malumanay na tingin. Pumili sila ng sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ng paglubog ng araw ay bumabagsak sa mesa at bumubuo ng kumikislap na mga sinag. Inihain ni Amara sa kanilang harapan ang dalawang bagong lutong tinapay at kumalat ang amoy ng mantikilya at vanilla kasabay ng mahinahong tunog ng horno. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat kagat, kasabay ng ritmo ng panaderya. Ang kanilang tawanan, ang tunog ng horno, ihip ng hangin, at ang dilaw kahel na liwanag ay naghalo. Bumuo ng malumanay na sinfonya na nagdadala ng malalim na kapanatagan sa nakikinig. Tahimik na tumayo si Amara,
pinagmamasdan ng paligid. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na sinag ng liwanag na kumakalat sa panaderya. Ang kapayapaan ay hindi lamang nasa liwanag ng paglubog ng araw o sa amoy ng tinapay, kundi sa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Ang mabagal na tiktak ng orasan, kasabay ng dilaw kahel na liwanag na sumasayad sa bintana, ay bumuo ng isang malumanay na espasyo na nagdadala sa nakikinig upang lumutang sa tunog, liwanag at halimuyak, at maramdaman ang ganap na ginhawa. Ngumiti si Amara, alam niyang ang panaderya ay hindi lamang isang tindahan ng tinapay. Ito ay lugar kung saan matatagpuan ng lahat ang sandali ng kapayapaan, kung saan ang kaluluwa ay makakapagpahinga, at kung saan maaring lumubog ang sinuman sa tunog, liwanag at amoy, at maranasan ang ganap na relaksasyon. Ang huling liwanag ng araw ay unti-unting humina, nagbago sa banayad na lila na may halong kahel, pumapasok sa bintana ng panaderya, bumubuo ng malambot na sinag sa sahig na kahoy, mesa at mga shelf ng tinapay. Ang paligid ay puno ng amoy ng harina, mantikilya at vanilla mula sa mga bagong lutong tinapay. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumapasok. May dalang banayad na halimuyak ng mga bulaklak mula sa maliliit na paso sa bintana, humahalo sa banayad na pagaspas ng mga dahon sa hangin, bumubuo ng natural, mahinahong at tahimik na musika. Nakatayo si Amara sa likod ng counter, may ingat na hinuhubog ang huling mga tinapay para sa araw na ito. Ang tunog ng tinapay sa oven ay humahalo sa mabagal niyang paghinga, bumubuo ng mahinahong ritmo na humahantong sa isipan ng nakikinig sa estado ng relaksasyon. Paminsan-minsan ay humihinto siya, humihinga ng malalim, nararamdaman ang liwanag ng paglubog ng araw at ang aroma ng tinapay na kumakalat sa buong espasyo na nagpapalaganap ng kapayapaan sa buong katawan. Pumasok ang isang matandang babae, mabagal ang hakbang, may mabait na tingin sa mga mata. Umupo siya malapit sa bintana, pumikit, at huminga ng malalim sa natirang amoy ng tinapay sa hangin. Ang tunog ng oven, banayad na hihip ng hangin sa mga dahon, at tiktak ng orasan ay humahalo sa kanyang paghinga. Bumubuo ng mahinahong espasyo na nagpapagaan rin ng damdamin ng nakikinig. Pumasok ang isang batang lalaki, hawak ang teddy bear at ang mga mata ay kumikislap. Amara, isang chocolate cake po please, sigaw niya, malinaw at parang kampanilya ang boses. Ngumiti si Amara, inabot ang tinapay sa bata at umupo siya malapit sa bintana, dahan-dahang kinakain ang bawat piraso habang nakatingin sa labas kung saan ang banayad na lilang liwanag ng paglubog ng araw ay dumadaan sa mga dahon. Ikinuwento niya ang mga laro sa hapon, ang pusa na naligaw at ang mga bulaklak na nakuha niya. Ang kanyang malinaw na tawa, kasabay ng tunog ng oven at hangin, ay bumubuo ng mahinahong sinfonya na humahantong sa nakikinig sa malalim na relaksasyon. Pumasok ang isang batang mag-asawa, magkahawak kamay, may banayad ng ngiti sa mukha. Pinili nilang umupo sa isang sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ng paglubog ng araw ay bumabagsak sa mesa, bumubuo ng kumikislap na tuldok. Inilagay ni Amara sa kanilang harapan ang dalawang bagong lutong tinapay na may amoy ng mantikilya at vanilla, kasabay ng mahinahong tunog ng oven. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat piraso, sabay sa ritmo ng panaderya. Ang halakak, tunog ng tinapay sa oven, hihip ng hangin at banayad na lilang liwanag ay nagsanib, bumubuo ng mahinahong sinfonya na dahan-dahang dinadala ang isipan sa malalim na relaksasyon. Tumayo si Amara ng tahimik, tumingin sa paligid. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na butil ng liwanag na kumakalat sa buong panaderya. Ang kapayapaan ay hindi lamang nasa liwanag ng paglubog ng araw o sa amoy ng tinapay, kundi sa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Ang mabagal na tiktak ng orasan, kasabay ng banayad na lilang liwanag na pumapasok sa bintana, ay bumubuo ng mahinahong espasyo na humahayaang ang nakikinig ay sumabay sa tunog, liwanag at aroma at maranasan ang ganap na kapanatagan. Ngumiti si Amara, alam na ang panaderya ay hindi lamang isang tindahan ng tinapay. Ito ay lugar kung saan ang bawat isa ay nakakahanap ng sandali ng kapayapaan sa pagtatapos ng araw,
kung saan ang kaluluwa ay nakakapagpahinga at kung saan ang nakikinig ay maaring makisabay sa tunog, liwanag at amoy upang maranasan ang ganap na relaksasyon. Sumapit ang gabi at ang panaderya ay nalubog sa malambot na liwanag mula sa mga parol na nakasabit sa kisame at sa tabi ng mga bintana. Ang banayad na dilaw na liwanag ay kumalat sa buong tindahan, sumasayad sa sahig na kahoy, sa mga mesa at estante ng tinapay, bumubuo ng isang mainit at mahinahong espasyo. Ang paligid ay puno ng natirang amoy ng bagong lutong tinapay, mantikilya, vanila, at lebadura, na hinalo sa malamig na simoy ng gabi mula sa labas, nagdudulot ng ginhawa at kapayapaan. Si Amara ay nakatayo sa likod ng counter, maingat na nililinis ang bawat tray ng bagong lutong tinapay. Ang tunog ng hurno ay humina na, natira na lamang ang mahinahong tiktak ng orasan sa pader at ang kaluskos ng hangin sa mga sanga at dahon sa labas. Ang dahan-dahang paghinga ni Amara ay humahalo sa mga munting tunog na iyon, bumubuo ng isang malumanay na ritmo na nagdadala ng isipan na nakikinig sa malalim na relaksasyon. Pumasok ang isang matandang babae, dahan-dahan ang paglakad, ang mga mata puno ng kabutihan. Umupo siya sa isang upuan malapit sa bintana, pumikit, huminga ng malalim ang halimuyak ng tinapay na natira sa paligid at ngumiti. Ang banayad na tunog ng hurno, ang simoy ng hangin, at ang malambot na dilaw na liwanag mula sa parol ay humahalo sa kanyang paghinga, bumubuo ng ganap na kapayapaan na nagdudulot ng ginhawa sa nakikinig. Pumasok ang isang maliit na batang lalaki, may hawak na teddy bear. Ang mga mata kumikislap. "Amara, pwede po bang isang tinapay para sa huling oras ng araw?" Sigaw niya. Malinaw at masigla, parang kampanilya. Ngumiti si Amara at iniabot ang tinapay at umupo ang bata sa tabi ng bintana. Dahan-dahang kinakain bawat kagat, nakatingin sa labas kung saan ang banayad na liwanag ng buwan ay sumasayad sa mga dahon. Ikukwento niya ang mga kasiyahan ng hapon, ang mga laro at ang mga bulaklak na nakalap niya. At ang kanyang malinaw na tawanan ay humahalo sa tunog ng horno at sa ihip ng hangin, bumubuo ng isang malumanay na sinfonya na nagdadala ng malalim na relaksasyon. Pumasok ang isang batang magkasintahan, magkahawak ang mga kamay, may malumanay na tingin. Pumili sila ng sulok malapit sa bintana, kung saan ang banayad na dilaw na liwanag mula sa parol ay bumabagsak sa mesa at bumubuo ng kumikislap na sinag. Inihain ni Amara sa kanilang harapan ang 2 bagong lutong tinapay. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat kagat, kasabay ng ritmo ng panaderya. Ang kanilang tawanan, ang tunog ng horno, ang simoy ng hangin, at ang malambot na liwanag mula sa parol ay humalo, bumuo ng malumanay na sinfonya na nagdadala ng malalim na kapanatagan sa nakikinig. Tahimik na tumayo si Amara, pinagmamasdan ng paligid. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na sinag ng liwanag na kumakalat sa panaderya. Ang kapayapaan ay hindi lamang nasa banayad na liwanag o sa amoy ng tinapay, kundi sa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Ang mabagal na tik-tak ng orasan kasabay ng liwanag ng parol at ang ihip ng hangin sa bintana ay bumuo ng isang malumanay na espasyo na nagdadala sa nakikinig upang lumutang sa tunog, liwanag at halimuyak at maranasan ang ganap na ginhawa. Ngumiti si Amara, alam niyang ang panaderya ay hindi lamang isang tindahan ng tinapay. Ito ay lugar kung saan matatagpuan ang lahat ang sandali ng kapayapaan sa pagtatapos ng araw, kung saan ang kaluluwa ay makakapagpahinga, at kung saan maaring lumubog ang sinuman sa tunog, liwanag at amoy, at maranasan ang ganap na relaksasyon. Habang lumalalim ang gabi, ang banayad na dilaw na liwanag mula sa mga parol na nakasabit sa kisame at sa tabi ng bintana ay bumabagsak sa sahig na kahoy. Bumubuo ng malalambot na sinag sa mesa, shelf ng tinapay at sa mga sulok ng tindahan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay dumarampi, may dalang banayad na halimuyak ng mga bulaklak, humahalo sa amoy ng mantikilya, vanila at lebadura mula sa mga huling lutong tinapay ng araw, bumubuo ng mainit, maaliwalas, at nakaka-relax na kapaligiran. Nakatayo si Amara sa likod ng counter, maingat na inaayos ang mga tray ng tinapay na bagong luto.
Ang banayad na tunog ng tinapay sa oven ay humahalo sa mabagal niyang paghinga. Bumubuo ng mahinahong ritmo. Paminsan-minsan ay humihinto siya. Humihinga ng malalim, nararamdaman ang banayad na liwanag na kumakalat sa buong panaderya. At ang maliliit na alikabok ay kumikislap sa liwanag na parang maliliit na bituin sa sahig na kahoy. Pumasok ang isang matandang babae para sa huling pagkakataon. Mabagal ang hakbang, may mabait na tingin sa mga mata. Umupo siya malapit sa bintana, pumikit at huminga ng malalim sa amoy ng tinapay at banayad na halimuyak ng bulaklak mula sa labas. Ang banayad na tunog ng oven, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin, at ang malambot na liwanag mula sa mga parol ay humahalo sa kanyang paghinga. Bumubuo ng malalim na kapayapaan, na para bang ang nakikinig ay nadadala rin sa ganap na relaksasyon. Pumasok ang isang batang lalaki, may hawak na teddy bear, at ang mga mata ay kumikislap. "Amara, isang huling tinapay po," sigaw niya, malinaw at parang kampanilya ang boses. Ngumiti si Amara, inaabot ang tinapay sa bata at umupo siya malapit sa bintana, dahan-dahang kinakain ang bawat piraso habang nakatingin sa labas kung saan ang banayad na liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga dahon. Ikinuwento niya ang mga laro sa hapon, ang pusa na naligaw, at ang mga bulaklak na nakuha niya. Ang malinaw na tawa niya, kasabay ng tunog ng oven at hangin, ay bumubuo ng mahinahong sinfonya na dahan-dahang humahantong sa nakikinig sa malalim na relaksasyon. Pumasok ang isang batang mag-asawa, maghahawak kamay, may banayad na ngiti. Pinili nilang umupo sa isang sulok malapit sa bintana, kung saan ang banayad na dilaw na liwanag mula sa mga parol ay bumabagsak sa mesa, bumubuo ng kumikislap na tuldok. Inilagay ni Amara sa kanilang harapan ang dalawang bagong lutong tinapay. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat piraso, sabay sa ritmo ng panaderya. Ang halakak, tunog ng tinapay sa oven, hihip ng hangin, at malambot na liwanag mula sa mga parol ay nagsanib, bumubuo ng mahinahong sinfonya na dahan-dahan humahantong sa malalim na relaksasyon. Tumingin si Amara sa labas ng bintana, kung saan ang banayad na liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga dahon, sumisilip sa maliliit na alikabok na lumulutang sa hangin. Tahimik ang paligid, tanging ang paghinga ng panaderya, paghinga ng mga customer, at mabagal na tiktak ng orasan ang maririnig. Lahat ay banayad at maaliwalas, na para bang dinadala ang isip ng nakikinig sa mahinahong daloy ng kapayapaan ng gabi. Sa wakas, unti-unting naubos ang mga customer sa panaderya, naiwan na lamang si Amara at ilang natitirang tinapay sa shelf. Nilinis niya ang counter, tinanggal ang bawat mumo ng tinapay, huminga ng malalim sa amoy ng mantikilya, vanilla at lebadura, at naramdaman ang kapayapaan na kumakalat sa buong lugar. Ang tiktak ng orasan, liwanag ng mga parol, at banayad na tulog ng oven ay bumubuo ng mahinahong sinfonya na humahantong sa nakikinig sa relaksasyon at mahinahong antok pagtatapos ng isang ganap na araw sa panaderya. Ngumiti si Amara, alam na ang panaderya ay hindi lamang tindahan ng tinapay. Ito ay lugar kung saan ang bawat isa ay nakakahanap ng sandali ng kapayapaan sa pagtatapos ng araw, kung saan ang kaluluwa ay nakakapahinga, at kung saan ang mga kwento, ngiti at malambot na liwanag ay nagsasanib, bumubuo ng espasyo kung saan ang nakikinig ay maaring makisabay at sumabay sa mabagal at ganap na nakaka-relax na ritmo ng buhay. Lumalim na ang gabi, at ang panaderya ay nalubog sa banayad na dilaw na liwanag mula sa mga parol, bumubuo ng isang mainit at mahinahong espasyo. Ang mabagal na tiktak ng orasan, kasabay ng huling pagkaluto sa hurno, ang banayad na ihip ng hangin sa bintana, at ang natirang amoy ng mantikilya at vanilla mula sa mga tinapay, ay humahalo sa isang malumanay at maginhawang musika na nagdadala sa isipan ng nakikinig sa ganap na relaksasyon. Tahimik na tumayo si Amara ng ilang sandali, huminga ng malalim, damhin ang kapayapaan na kumakalat sa buong panaderya. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang banayad na liwanag ng buwan ay sumasayad sa mga dahon, at ang maliliit na alikabok ay lumulutang parang mga bituing kumikislap sa tahimik na espasyo. Bawat maliit na liwanag ay paalala na ang kapayapaan at kaligayahan ay maaring naroon kahit sa mga pinakasimpleng sandali.
Isang araw ang lumipas. Mula sa liwanag ng umaga, sa mahinahong tanghali, sa dilaw kahel na paglubog ng araw hanggang sa malumanay na gabi, ang panaderya ay palaging pinananatili ang bawat mabagal na hininga, bawat banayad ng ngiti, at bawat maliit na kwento ng mga customer. Ang espasyo, ang amoy, ang tunog, lahat ay dahan-dahang yumayakap sa kaluluwa, parang malambot na kanta na humahatid sa nakikinig sa malalim na pagtulog. Pinatay ni Amara ang huling mga ilaw ng horno at inilapag ang malinis na tuwalya sa counter. Tahimik na huminto ang horno, natira na lamang ang mabagal na tiktak ng orasan at ang banayad na liwanag mula sa mga parol sa kisame. Umupo siya sa isang maliit na sulok. Pumikit, huminga ng malalim, damhin ang ganap kapayapaan na dumadaloy sa buong katawan. Maaring isara rin nakikinig ang mga mata, huminga ng malalim at hayaan ang sarili na lumutang sa tunog, liwanag, at banayad na halimuyak ng panaderya. Bawat hininga, bawat tibok ng puso, bawat sandaling katahimikan ay humahantong sa malalim na relaksasyon. Kapayapaan, lambing, at init, parang mahinhin na yakap na pinapaliguan ang kaluluwa bago tuluyang makatulog. Darating muli ang bagong araw, ngunit sa sandaling ito, nananatili ang lambing at kapayapaan sa panaderya. Bawat kwento, bawat ngiti, bawat liwanag at halimuyak ay parang malambot na kanta, paalala na kahit gaano man kabilis ang mundo sa labas, laging may lugar kung saan maaring magpahinga ang kaluluwa at maranasan ang ganap na kapayapaan. At kapag yumuko ang mga mata, nag-relax ang isipan, huminga ng malalim at huminga ng dahan-dahan. Ang nakikinig ay lulutang sa isang malalim at payapang pagtulog, niyayakap ng liwanag, tunog at halimuyak ng ang munting panaderya, kung saan bawat sandali ay nagiging malumanay at ganap. Ang tindahan ay bahagyang nayanig nang pumasok ang isang batang mag-asawa. Hawak kamay sila at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng banayad na kaligayahan. Ngumiti si Amara at inihanda ang isang maliit na upuan malapit sa bintana para sa kanila, kung saan ang liwanag ng umaga ay pumapasok, naglalaro sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang paligid ay puno ng banayad at maaliwalas na damdamin na parang humihinto ang oras upang bigyang daan ang mga simpleng sandali na puno ng kahulugan. Inihanda ni Amara ang kanilang mga tinapay, dahan-dahang gumagalaw ang mga kamay, maingat sa bawat galaw. Nang may lagay ang bagong lutong tinapay sa kanilang harapan, kumalat ang amoy ng mantikilya at vanilla sa buong tindahan. Dahan-dahan nilang kinakain ang bawat piraso, sabay sa mabagal na hininga ng panaderya. Ang kanilang banayad na tawa ay humahalo sa tunog ng oven. Huni ng mga ibon sa labas ng bintana, bumubuo ng isang mahinahong sinfonya. Pumasok ang isang batang lalaki, may mga mata na kumikislap at inosenteng ngiti. Hawak niya ang maliit na teddy bear at tumakbo patungo sa counter, sumigaw. Amara! Isang chocolate cake po, please. Ngumiti si Amara at inabot sa bata ang isang maliit na cake. Umupo siya malapit sa bintana at dahan-dahang kinakain ang bawat piraso, nakatingin sa labas kung saan ang liwanag ay pumapasok sa pagitan ng mga dahon. Ang kanyang malinaw na tawa ay humahalo sa payapang paligid, nagbibigay ng kalmadong damdamin sa sinumang nakikinig. Pumasok ang isang matandang babae, mabagal ang paglakad, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Yumuko siya kay Amara, huminga ng malalim sa amoy ng bagong lutong tinapay, at mahinahong umupo sa isang upuan malapit sa counter. Pumikit siya ng kaunti, huminga ng pantay-pantay, nararamdaman ang bawat hininga ng panaderya. Ang tunog ng oven, malumanay na musika, huni ng mga ibon sa labas ng bintana, at amoy ng labadura ay nagsanib, bumubuo ng isang mapayapang espasyo kung saan naglalaho ang lahat ng tensyon. Patuloy si Amara sa pagmasa ng dough, pinapakinis ang bawat tinapay ng may pag-aalaga habang nakikinig sa mga maikling kwento ng mga customer. Narinig niya ang batang lalaki na nagkuwento tungkol sa pusa na naligaw, sa mga bulaklak na nakuha niya, at sa mga kalokohan ng pagkabata. Ikwento ng matanda ang mga araw ng kabataan niya kapag siya at ang pamilya ay gumagawa ng tinapay sa maliit na kusina na amoy ang harina at naririnig ang halakak. Bawat kwento, bawat ngiti, bawat tunog ay dahan-dahang pumapasok sa kaluluwa, bumubuo ng malambot na kapayapaan,
unti-unting dinadala ang nakikinig sa estado ng ganap na pagpapahinga. Unti-unting naging dilaw na ginto ang liwanag ng umaga, sumasaklaw sa buong tindahan. Ang amoy ng mantikilya, lebadura, vanilla at bagong lutong tinapay ay naghalo, bumubuo ng malumanay at maaliwalas na kapaligiran. Huminto sandali si Amara, pumikit, huminga ng malalim, at pinakinggan ang paligid. Huni ng ibon, banayad na pagaspas ng hangin, tunog ng tinapay sa oven, at tiktak ng orasan. Bawat tunog ay mabagal at maayos, nagdadala sa isipan sa ganap na relaksasyon. Pumasok ang isang batang babae, may hawak na sari-saring bulaklak. Umupo siya at nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang liwanag na pumapasok sa pagitan ng mga dahon, ngumiti ng banayad. Ikinwento niya ang tungkol sa nakaraang araw, sa mga tensyon sa opisina, at sa maliit na kasiyahan ng pagdating sa panaderya. Nakinig si Amara, mahinahong inihanda ang tinapay para sa kanya, at inilagay ang cake sa harap ng batang babae. Nang kumain siya, pumikit ang mga mata, at isang banayad na nangiti ang lumitaw, pumupuno sa panaderya ng pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa, kasing banayad ng simoy ng umaga. Dahan-dahang lumilipas ang oras, humahalo ang tunog, liwanag at amoy, bumubuo ng isang mahinahong at mabagal na sinfonya. Ang panaderya ay hindi lamang lugar para bumili ng tinapay. Ito ay tahanan kung saan ang bawat isa ay bumabalik upang makinig, magpahinga at maranasan ang kapayapaan, kung saan ang kaluluwa ay nagpapagaling at ang isip ay ganap na nagre-relax. Tumingin si Amara sa paligid ng tindahan at ngumiti ng banayad. Bawat customer, bawat kwento, bawat ngiti ay parang maliliit na butil ng liwanag na kumakalat sa buong panaderya. Nararamdaman niya ang mainit na koneksyon na ito. Alam na ang kapayapaan ay hindi lamang nasa liwanag o amoy ng tinapay, kundi nasa bawat hininga, bawat tibok ng puso, at bawat tahimik na sandali ng buhay. Ang liwanag ng umaga ay nagbago na sa banayad na dilaw, pumapasok sa bintana at sumasalamin sa ibabaw ng kahoy na mesa, sa mga bagong lutong tinapay at sa mga wooden shelf. Ang paligid ng panaderya ay naging mainit, maaliwalas at tahimik. Ang huni ng mga ibon sa labas, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin, at ang tunog ng tinapay sa oven ay bumubuo ng isang mahinahong, mabagal na musika. Pumasok ang isang matandang babae, mabagal ang hakbang ngunit ang mga mata ay puno ng kabutihan. Yumuko siya kay Amara at huminga ng malalim sa natitirang amoy ng harina at vanila sa hangin. Amara, may bago po bang tinapay ngayon? Tanong niya ng banayad. Tumango si Amara at ngumiti. Kakagawa ko lang po ng almond cake, subukan po ninyo. Inabot niya ang tinapay at mahinahong inilagay sa mesa. Pumikit ang matanda sandali, huminga ng malalim at ngumiti ng maramdaman ang pamilyar na amoy na para bang ibinalik siya sa kabataan. Noong siya at ang pamilya ay gumagawa ng tinapay sa maliit na kusina, ang liwanag na pumapasok sa bintana ay naglalaro sa ibabaw ng mesa na puno ng harina. Sa ibang sulok, isang batang lalaki ang tumakbo, hawak ang kanyang teddy bear at nagmumurmurong ikinukuwento ang pusa na kanyang nakatagpo kaninang umaga. Habang inihahanda ni Amara ang susunod na batch ng tinapay, nakikinig siya sa bawat detalye ng kwentong batata. Ang malinaw na tawa ng bata kasabay ng amoy ng bagong harina, mantikilya, lebadura at banayad dilaw na liwanag ay lumiliha ng mapayapang kapaligiran na nagpapagaan ng damdamin ng sinumang nakaririnig para bang nakikihalo sa sandali. Pumasok ang isang babaeng nasa gitnang edad, may hawak na maliit na bag, at ang mga mata ay malalimang iniisip. Umupo siya malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay dumadaan sa mga dahon, bumubuo ng mga tuldok ng liwanag na sumasayaw sa sahig. Ngayon gusto ko ng matamis na tinapay, pero sana ay magpainit ng puso tulad ng dati, sabi niya ng banayad. Tumango si Amara, maingat na inihanda ang tinapay, dahan-dahan at mahinahon sa bawat hakbang. Nang ilagay ang tinapay sa harap niya, sinabi ni Amara, bawat tinapay ay may kasamang init at kapayapaan. Pumikit lamang, huminga ng malalim at damhin. Pumikit ang babae, huminga ng malalim at ngumiti ng banayad. Ang mga mata ay lumiwanag, na para bang naalala niya na ang magagandang alaala ay narito pa rin sa panaderya. Ang tiktak ng wall clock ay mabagal at pantay.
Tumayo si Amara ng tahimik, pinagmamasdan ng bawat customer, nararamdaman ang kagalakan sa bawat kwento, bawat ngiti, at bawat tingin. Ang panaderya ay hindi lamang lugar ng pagbebenta ng tinapay. Ito ay lugar kung saan ang bawat isa ay bumabalik upang makinig, makibahagi, at maranasan ang kanilang sariling sandali ng kapayapaan. Pumasok ang isang batang mag-asawa, magkahawak kamay. Pinili nilang umupo sa isang sulok malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ay bumabagsak sa mesa, bumubuo ng banayad na gintong tuldok. Inilagay ni Amara sa kanilang harapan ang dalawang bagong lutong tinapay at pinanood silang dahan-dahang kumakain. Ang halakak, ang tunog ng tinapay sa oven at huni ng mga ibon, lahat ay nagsanib, bumubuo ng mahinahong sinfonya, dahan-dahang dinadala ang isipan sa malalim na relaksasyon. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga sanga, bumubuo ng mahinahong pagaspas. Unti-unting naglalaho ang banayad na dilaw na liwanag, nagiging malumanay na kahel. Lumapit si Amara sa counter, pinunasan ang mga kamay at tumingin sa bintana. Nararamdaman niya ang bawat hininga ng panaderya, bawat tibok ng puso ng mga customer, at bawat maliit ngunit makabuluhang tunog. Tunog ng tinapay sa oven, kaluskos ng kahoy na upuan, huni ng mga ibon sa pagtatapos ng umaga, lahat ay bumubuo ng ganap na kapayapaan. Ngumiti siya, alam na bawat customer, bawat kwento, at bawat ngiti ay mga maliit na butil ng liwanag kumakalat sa buong panaderya. Lahat ay bumubuo ng isang espasyo kung saan tila humihinto ang oras, kung saan ang kaluluwa ay nagpapagaling, at ang mga nakikinig ay maaring sumabay sa amoy at liwanag upang maranasan ang ganap na kapanatagan.